So patuloy na nga na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility itong sentro ni Bagyong Inday na inulit ko po, no, lumabas ito kaninang umaga ng ating PAR. So latest location natin as of 4 p.m. nasa layong 695 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at magbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. At sa kasalukuyan gumagalaw ito pa hilagang Kanluran, northwestward sa bilis na 40 kilometers per hour. At inasahan natin na patuloy itong lalayo sa ating bansa at makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan sa West Philippine Sea na umaabot dito sa kanurang bahagi ng Pilipinas ay ang patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy na pinapalakas ni Bagyong Inday kahit na nasa labas na ito ng ating PAR. So dahil sa habagat, asahan pa rin natin yung mga kaulapan at mga malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. At ito po yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Inday, no? So, sa mga susunod na oras, for the next 12 hours, magpapatuloy yung generally pahilagang kanluran na paggalaw nito. Patuloy yung paghina nito. So, weakening trend po yung ating nakikita para kay Bagyong Inday na kung saan posible nga itong maglandfall dito sa Eastern China sa mga susunod na oras. Gayun pa man, itong trough extension nito ay makaka-apekto pa rin sa ilang areas na extreme northern Luzon. At ayun nga po, patuloy rin itong palalakasin or hahatakin yung ating habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.